Ito pong ating topic ngayon, The True Israel, ay sequel po ito ng aking pong last topic kung na-remember ninyo. Yung tinalakay ko, yung The Parable of the Wicked Tenants. Okay? Sequel po ito. So dito, makikita natin, ipinakita ng Panginoong Hesus yung totoong status ng nations of Israel. Particular sa bansang Israel ito. Kung naalala ninyo, kung nanonood kayo ng mga movie about Jesus, o kung nabasa ninyo ang New Testament, nakita ninyo yung behavior ng bansang Israel against our Lord Jesus Christ. At dito sa may parable ay pinakita yung rejection nila. Yung rejection ng Israel sa kanilang Mesiya. Na ang effect nun ay nireject nila yung gospel of the kingdom, and therefore they rejected the kingdom of God itself. So, at ipinakita rin sa may parable na ito yung judgment na babagsak sa kanila, at actually nangyari ito sa kanila noong 70 AD. At ito po mga kapatid, dito ipinakita din sa may parable na to kung papaano tayong mga Gentiles, tayo ay Gentiles, hindi talaga tayo originally part ng bayan ng Panginoon. At tayo ay nai-adapt sa bayan ng Panginoon because of their failure. Kaya nga ang mensahe ng Panginoon sa atin, kung yung original na bayan niya ay kinat off ng Diyos, sabi niya sa atin, tayo na mga Gentiles lang na ikinabit lang, na i-grab in lang tayo, huwag kayong magiging palalo. Kasi ang Diyos, naghahanap siya ng bunga. Amen? Naghahanap siya ng bunga. Naghahanap siya ng nations na who will bear fruit. So ngayon, magbalik tanaw lang po tayo sa may parable. Ito po yung the parable of the wicked tenants. Okay. So, ang sabi rito, gumamit ang Panginoon ng isang parable na si God the Father, siya yung landowner, nagtanim siya ng vineyard, which is the nation Israel. At naglagay siya ng wall, at nilagyan niya ito ng wine press, nagbuild siya ng tower, at pinarentahan niya ito. Sa may parable, pinarentahan niya yung kanyang vineyard doon sa mga tenants, yung mga leadership ng Israel. Okay. Yung tinatawag na vine growers. And he went on a journey. And when the harvest time approached, nung dumating na yung time ng harvest, so yung may-ari ng vineyard ay pinapunta niya yung kanyang mga slaves, yung kanyang mga servants o yung mga prophets para kunin yung kanyang portion. Yung produce ng land. Kaso ang ginawa, napaka-hostile ng mga tenants o ng mga vine growers, ang ginawa nila, yung iba, binugbog nila, pinatay nila, yung ibang mga prophets. And then, sabi niya, nag-send pa uli ang Panginoon ng maraming pang prophets sa kanyang sariling bayan, at ganun din ang ginawa nila. So ngayon, and then finally, sabi sa may parable, isusugo ko yung anak ko mismo, sabi nung may-ari. Sigurado akong gagalangin nila yung anak ko, which is the Lord Jesus Christ. So nagpunta mismo ang Panginoong Hesus sa kanyang sariling bayan. Ano ang ginawa ng leadership ng Israel? Alam niyo yung kwento kung nagbabasa kayo ng Bible. Pinaratangan siyang impostor, pinaratangan siya na false prophet. Di ba? Hanggang sa nila na ma-crucify ang Panginoong Yesus. Kaya sabi rito, and when the vine growers saw the son, they said to themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So kitang-kita ninyo dito may parable nito ng Panginoong Yesus yung attitude ng liderato ng Israel. And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Kaya nga na-crucify nila ang Panginoong Yesus. And then finally, galit na galit yung may-ari, ang God the Father. Sabi niya,
Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine growers? Sa tingin ninyo, ano ang gagawin ng Panginoon? Ano kaya sa kasaysayan, mga kapatid, ang nangyari nung pinapatay nilang Panginoong Yesus? Alam niyo ba ang kasaysayan? So, sabi rito, and they said to him, sabi ng may-ari, he will bring those wretches to a wretched end. Tatapusin niya sila, kakalusin niya na sila, palalayasin niya na sila. Kasi inaangkin na nila yung Israel sa Panginoon yun. So ano yung nangyari sa actual event? Noong 70 AD, pinadestroy ng Panginoon ang bayang Israel. Talagang sinunog mismo yung magnificent temple na pinagmamalaki nila. Wasak na wasak ang buong Jerusalem at binan ng Roman Empire yung mga remaining mga Israelites, binan nila na walang Israelitang papasok sa kanilang bayan. Kaya yung ibang Israelita pinagpapatay, ni-rape, yung iba dineport, na-exile nagkalat sa iba't ibang part ng Europe for thousands of years. Nakabalik na lang sila 1946 Isipin nyo yung judgment ng Diyos. Tatandaan ninyo ito. Ang Diyos, wala siyang business sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya. As a principle, ang Diyos He deals with the people, Hudyo ka man, Gentile ka man, na meron kang faith kay Christ. Hanggat ang Israel, nire-reject nila si Christ, wala silang part sa kingdom of God, kahit na nakabalik na sila sa kanilang lupa. Ngayon ba, ang bayang Israel, magpahanggang ngayon ba, believers yung mga nandoon kay Christ? Hindi. Hanggang ngayon, they reject Christ. Pero, ang nakakatuwa, marami na ring mga Jews they embrace our Lord Jesus Christ. Okay. And then finally, sinabi sa parable, and they said to him, he will bring those wretched to an end and will rent out the vineyard to other vine growers who will pay him the proceeds at the proper season. Kanino yun? Kanino niya pinarentahan ng vineyard? Tayo. Mga hentil. Tayo na ngayon yung nakatira doon. Tayo na ngayon na nagana sa vineyard ng Panginoon. Tayo na ngayon ang vineyard ng Panginoon. But wag kayo magmamalaki. Ang Diyos naghahanap siya ng proceeds. Naghahanap siya ng bunga. Amen. Ito ay isang matinding lesson for all of us, Christians, adopted by God. Amen. So, and then ito yung ultimate idea, sabi ng Panginoong Yesus. Did you read the scriptures? The stone which the builders rejected became the chief cornerstone. So yung Israel, hindi nila alam, yung pag-reject nila kay Christ, ay nireject mismo nila yung kingdom of God. Kasi si Christ yung king of that kingdom. Nireject mismo nila yung pinaka-basis ng salvation, yung pinaka-basis ng righteousness nila, yung pinaka-basis ng kailang very existence and their inheritance. Nireject nila lahat ng iyon, lahat ng purposes of God, nung nireject nila si Jesus Christ. And this came about from the Lord, and it is marvelous in our eyes. Therefore, ito na po, mga kapatid, listen very carefully. Sabi ng Panginoong Yesus, therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you. Tatanggalin na sa Israel, sa literal na bansang Israel, tatanggalin na yung kanyang kingdom. Amen?
At ibibigay nito sa mga tao na magpo-produce ng fruit. O ngayon ang tanong ko sa inyo, yung present Jerusalem ba ngayon ay kingdom of God pa rin? Based on the statement of Jesus Christ. And yet, ang bakit hanggang ngayon yung mga Kristiyano, ang thinking nakatingin pa rin doon sa Israel. Inalis na nga ng Panginoon, mismo from the very mouth of Jesus Christ. Inalis niya na yung kingdom. Ibinigay niya na sa nation na magbe-bear ng fruit. Itong hindi ko maintindihan sa modern day Christianity. Hanggang ngayon. Kaya nga, they travel, marami mga Kristiyano all around the world, they travel doon sa Jerusalem, makapunta doon, makapahid din sa mga bato-bato doon, feeling ba nasa heaven na sila? Hindi ko maintindihan yan eh. Di ba? People, Christians all around the world ay nagsesend ng letter nila sa Panginoon. Ha? Letter sa Panginoon addressed to the Wailing Wall of Jerusalem. Yung postman, lahat ng letters na yun sa Diyos. Isusuksok, napanood ko kasi yun sa YouTube. Isusuksok ng postman yung mga letters. Araw-araw. Ang daming letters all around the world. Araw-araw sinisik-tik-sik ng postman doon sa mga singit ng wall, Wailing Wall. Yung remaining wall ng Israel, ng temple. Araw-araw niya rin tinatanggal. Yung papalitan ng mga bago, susuksok niya naman doon. At yung mga Israel, pag nakarating sila doon, punta sa Wailing Wall, makikisamba rin doon sa may bato. Sabi nila, our Father. Ang linaw-linaw ng statement, bakit nila maintindihan yan? Sagutin nila yan. From the very mouth of Jesus Christ. Tinanggal na ang kaharian sa kanila. What does it mean? Hindi na sila yung kingdom ng Diyos. Kita nyo ang Jerusalem, alam nyo ba ibig sabihin ng Jerusalem? Ano yan eh? City of Salem. Ang Salem is peace. City of peace. May kapayapaan ba sa Jerusalem? Wala. Yan yung city ni Melchizedek. Sino si Melchizedek? King of Sedek. Ano yung King of Sedek? King of righteousness. Ibig sabihin, yung city na yan, supposedly, is the city of God where righteousness and peace reigns. Nangyayari ba ngayon? Wala. At ito yung matinding announcement ng Panginoong Yesus. He who falls on this stone, itong chief cornerstone na ito na-reject ng Israel, ang sino mang matalisod dito ay magkakadurog-durog. At hindi lang doon nag-end, sino man ang mabagsakan nito ay magkakalasog-lasog. Lahat ang na-stumble kay Christ at lahat ang nabagsakan ni Christ, panigurado, they will vanish forever. They will perish. At malinaw ba itong mensahe ng Panginoon sa Israel? Tingin nyo. Oo, kasi sabi, pinakahuli statement ng parable eh. When the chief priest and the Pharisees heard the parable, they understood. Oh, ang linaw sa kanila eh. They understood that Jesus was speaking about them. Oh, ang linaw, hindi po ba? Sila yun eh, pinag-uusapan eh. Anong ginawa nila? Nagsisiba sila? Nakinig ba sila sa warning ng Panginoong Yesus? Hindi. Anong lalong ginawa nila? And they sought to seize him. They feared the people because they considered him to be a prophet. Hindi lang nila maggalaw-galaw. Naghintay sila ng opportune time na kung saan nila may papatay si Jesus. At naisa katuparan naman nila yon, just to fulfill the prophecy. And then, sabi nga ng Panginoong Yesus, this kingdom will be taken away from you and ibibigay na ito sa mga bansa na nagpo-produce ng bunga.
So sa atin yon, hahanapan tayo ng bunga. Sabihin nga ninyo sa inyong sarili, hahanapan ako ng Diyos ng bunga. Yan. Kaya wag tayo maging kampante. Hindi tayo yung original na people of God. We were adopted. Sabi nga ng popular verse na John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish." Sino yung whosoever? Hudyo ka man, Gentiles ka man, Greeks ka man, pagan ka man, pag ikaw'y nanalig sa Panginoong Yesus, hindi ka magpe-perish. But because you will receive eternal life and the kingdom of God. Another verse, He came to His home, and those who were His own did not receive Him. Sino yon? Sino yung sarili niyang kanya? Ang bayang Israel. Hindi siya tinanggap. But, sabi niya, ang promise niya, but as many as receive Him, Hudyo ka man, o Gentiles ka man, to them, He gave them the right to become children of God. So therefore, kaya tayo naging anak ng Diyos. Amen? Naging anak tayo ng Diyos, even to those who believe in His name. Tulad na lang po nito, yung centurion. Ito po ay pagan. Ito po ay, nung panahon pa ng Panginoong Yesus, pinakita na yung reality. So, alam niyo naman yung kwento ng centurion na ito. Yung kanyang servant ay demon-possessed. May sakit siya o demon-possessed, something like that. And then lumapit siya sa Panginoong Yesus, humingi siya ng tulong na pagalingin yung kanyang servant. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sige, punta ako sa inyo. Ang sabi ng centurion, wag na po, hindi po ako karapat dapat na puntahan nyo pa. Just say the word. Kasi ako, man of authority rin ako. Pag kinuman ko sa mga soldiers ko, naggawin mo to, gagawin nila yon. Huminto ka, hihinto sila. So tinitignan niya si Jesus na man of authority, kaya sabi niya, please just say the word, gagaling na. Sufficient na yun, nagagaling na yung aking servant. Alam niyo bang sabi ng Panginoon sa kanya? Di ba? Gentiles ito ha. Gentiles ito na nag-express ng faith kay Christ. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoong Jesus. Truly, truly, I say to you, I have not found such a great faith with anyone in Israel. Yung sarili niyang bayan, wala siyang nakitang ganyan. Such a great faith. Kaya sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang declaration, I say to you that many will come from the east. Sino yung mga sa east? Mga Gentiles. And from the west, mga Gentiles. From the north and to the south, mga Gentiles po yan. Marami na manggagaling sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga Gentiles will recline at the table with Abraham. Samantalang, will recline at the table of Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Yung mga Gentiles daw na mananalig sa Panginoon ay sila yung makikinabang sa kingdom of God. While the sons of Israel mismo will be cast out into the outer darkness. Saan yung outer darkness? Bakit kakaunti nagsasabi? Parang hindi kayo sigurado Saan yung outer darkness? Yan po ay the way they describe Jesus yung hell. Uulitin ko, ang Panginoon, wala siyang business sa mga unbeliever. Wala siyang promise sa mga unbeliever. Ang promise ay para lamang sa mga believers. Hudyo ka man o Gentiles ka man. The sons of the kingdom. Uulitin ko kanina sabi ng Panginoong Yesus, tatanggalin niya yung kaharian at ibibigay niya sa iba. Okay, malinaw yon. Ngayon naman ang sabi niya, yung mga nakatira doon, yung mga sons, yung mga biological Israel, ay itatapon saan? Sa impyerno. Religious people sila. Nakita niyo yan
In that place where there will be weeping and gnashing of the teeth. Yan po ang description ng impyerno. Yan ang magiging inheritance ng bayang Israel for the rejection of their Messiah. That was the consequence of their sins of unbelief. Tingnan niyo si Apostle Paul naman ito. Kanina, statement siya ng Panginoong Yesus. How about Apostle Paul? Ang daming statement ni Apostle Paul about yung Israel. Ito po yung ating scripture reading kanina. From verse 1 to 9, sabi ni Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang conscience ko ay nagtestify with me in the Holy Spirit. Lahat ng sasabihin ko sa inyo, lahat ng ipapahayag ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul, ay galing sa Espiritu Santo. At wala itong dagdag, wala itong bawas, wala itong kasinungalingan. Sabi niya, nalulungkot ako. Matindi ang aking paghinagpi sa aking puso. Sabi niya ganon. How I wish na ako na lang ang parusahan ng Diyos. Ako na lang sana ang i-separate para sa ang tanggalin ng Panginoon alang-alang lamang sa aking bayan, sa aking kinsmen, sa aking mga kababayang Israel. Ako na lang sana, sabi ni Apostle Paul, ang parusahan. Huwag na lang sila, sabing ganon. Sino daw yung mga Israelites to whom belong the adoption as sons? Sila yun eh. Sila talaga yung mga original na heir, the biological children of Abraham. And the glory sa kanila ni-reveal, yung covenant sa kanila ni-reveal. Yung law sa kanila binigay. Di ba nung panahon nila Moses, mga Israelita yan eh. The temple and the temple services sa kanila binigay yan. Hindi sa atin, Gentiles tayo eh. Sa kanila binigay yan. Kaya naiiyak si Apostle Paul sa revelation ng Holy Spirit sa kanya. Whose our fathers and from whom is Christ according to the flesh. Sa kanya nang galing lahat. Pati ang Panginoong Yesus doon ipinanganak sa bayang yan. Sila Moses, sila David, sila ang mga apostles, lahat galing dyan. Kaya nalulungkot siya, sabi niya. Naiiyak ako sa katotohanan ng hinihayag ng banal na Espiritu. Ano yon? Ano yung patungkulan? This is particular for the nation of Israel. Sabi nga sa chapter 10, verse 1 to 4, my heart's desire, my prayer to God for them is for their salvation. Sana iligtas sila ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, for I testify that they have a zeal for God. Kayo ba ay meron kayong zeal for God? Sila rin meron din. Marugdob pa nga, grabe. Grabe ang zeal nila for God. Pero anong sabi? But not in accordance with knowledge. Kahit na may zeal ka sa Panginoon, kahit na marugdob ka sa Panginoon, kung walang kaakibat itong tamang karunungan na nanggagaling sa Panginoon, walang silbi ang iyong zeal, ang iyong devotion, ang iyong mga panata. Kaya mahalaga ang knowledge. Kaya namin kayo tinuturuan na mag-search ng scriptures. Huwag kayong makontentong nakikinig lang kayo. Personally, kayo mismo magbasa kayo ng Bible. Sapagkat maraming taong deboto, walang knowledge, devoid of knowledge. Tama po ba yon? Dapat tayo as Christians nag-increase tayo sa knowledge. Tingnan nyo ang lesson ng Israel. It was written for our instruction. Huwag kayong makontento, dadalo lang kayo ng church and then okay lang na kayo para bang pag nakadalo na kayo ng church, nakadalo na akong church, okay na ako. Hindi po ganyan yung kapatid. That is a dangerous na philosophy. We keep on learning. We keep on knowing Christ. Yan ang whole duty natin. Kilalanin natin araw-araw ang Panginoong Yesus through the reading of His words. Huwag kayong ihinto. Wala kaming tigil.
sa kaaral, araw-araw, umaga hanggang gabi. For not knowing about God's righteousness, hindi nila talaga naintindihan kung ano ang righteousness of God. And seeking to establish their own righteousness. Alam niyo ba yung their own righteousness? Yung akala nila, yung nananangan sila, yung mabubuting gawa nila, yung mga accomplishment nila, yung mga religious vows nila, yung mga religious achievements nila, akala nila okay na sila kay God. Tatandaan ninyo, we are saved by grace, not by works. Maganda yung works. Amen? Maganda yung paglakad yung mga ginagawa sa Panginoon, but that is not the basis of salvation. Learn from Israel. Ginawa nilang basis yung kailangang mga religious achievements. Pagtuli na sila, very proud daw sila, anak sila ng Diyos. Kasi yun yung sign of the covenant noon. Parang sa panahon ngayon, ano ang sign of the covenant ngayon? Baptism. Porke ba nabaptize ka na, okay ka na? Be careful. Seeking to establish their own righteousness, they did not subject themselves to the righteousness of God. Kaya namin tinuturo sa inyo, araw-araw, every Sunday on this pulpit, yung kahalagahan ng righteousness of God sa atin. Yun yung ating starting point. Hindi tayo nagiging matuwid dahil sa ating mga sarili. Tayo nagiging matuwid sa Panginoon. Unang-una si Christ ang namatay para for our righteousness. And then the Holy Spirit was given to us so that yung seed of righteousness na binigay ni Christ sa atin ay lumago ng lumago, mag-bear fruits of righteousness because of the Holy Spirit. We cannot bear fruit apart from Christ. We cannot bear fruit apart from the Holy Spirit. Take note of that. Kaya napakahalaga ang works ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Doon ka nakatingin. Ang lahat ng achievements natin, lahat ng religious achievements natin, ilalim na sa panan ng Panginoon. They are nothing. Amen? We are just complying to the requirements of God. For Christ is the end of righteousness, of the law for righteousness. Kasi ang righteousness ay nakakamtan sa Panginoon lamang. To everyone who believes. Now, ito na po yung nakakalungkot na katotohanan. Parang bomba na bumagsak. Sabi ni Apostle Paul, it is not as though the word of God has failed. Nag-fail ba ang salita ng Panginoon na tinawag niya ang Israel? Hindi. Si Apostle Paul, Israelita. Ang mga apostol ay Israelita. Marami ring mga Israelita nung panahon na yun na nanali kay Jesus. Hindi nag-fail ang word of God. But na-expose yung mga hindi totoong anak ng Diyos. Na-expose yung mga counterfeit na heirs of God. Na ang pinagmamalaki nila yung flesh nila. O kami, biological children kami ni Abraham. Pangalawa, number 2, meron kami ang circumcised. Number 3, we keep the law. Number 4, we nagpe-pray kami. O ganon. Hindi yan ang basis, kapatid. Learn from the mistakes of Israel. For they are not all Israel. Hindi lahat ng ipinanganak sa lineage ni Abraham ay Israel. Yan ang iniiyak ni Apostle Paul. Yung kanyang mga kababayan. Nor are they all children because of Abraham's descendant. But, ito ang sinasabi ng Scriptures, through Isaac, your descendants will be named. Hindi ba galing sila kay Isaac? Galing naman sila kay Isaac eh. Pero ano yung sinasabi, ano yung particular doon? That it is not the children of the flesh, hindi yung biological ka lang, but who are the children of God, but the children of promise are regarded as descendants. Sino yung children of promise? Those who walk by faith
like their father Abraham. Sino yung kausap ni Abraham nung panahon na yon? Sino yung na-meet ni Abraham face to face na sinampalatayanan niya? Sino yung kausap ni Abraham na sinasampalatayanan niya? Sino yon? Jesus Christ! Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, before Abraham I am, galit ng Israel, papatayin siya eh. Hindi ka, mas bata ka pa ngayon ka lang pinanganak, sabi mo, nauna ka pa kay Abraham. Sabi niya gano'n, kayo gusto niyo akong patayin samantalang si Abraham, ang tatay ninyo, na pinagmamalaki ninyo, nung nakita niya ako, tuwang-tuwa siya. Pero kayo, hindi kayo anak ni Abraham kasi you seek to kill me. Ang tatay ninyo ay Satanas. Grabe yung sabi ng Panginoong Jesus. Biruin mo, sabihin mo sa mga religious people, anak kayo ni Satanas. Ako nga, hindi ko kayang sabihin yun eh. Amen. Sino yung anak ni Satanas? Ha? Sino? Sino yung anak ng Diyos? Sige nga. Testing nga. Testing. Quiz. Sino yung anak ni Satanas? Yung mga huwad na Jews. Yung walang faith kay Christ. Sino may sabi nun? Si Pastor Jess? Si Jesus Christ kaya nagsabi nun anak kayo ni Satanas. Tapos tayo sabihin natin, hindi, anak sila ng Diyos. They are the children, they are the chosen people. Sabi na nga sa New Testament, sabi ni Apostle Peter you are the chosen nation, a royal priesthood, a people belonging to God. Kayo mga Gentiles and Jews. Pero sila, chosen people ba sila? Hindi. Children of the devil. Sino ang children of God? Those who believe in Christ. Alino naman, di ba? Hindi lang yun. Basahin yung book of Revelation chapter 3. Matindi yung sinabi niya, si Jesus Christ, ang tawag niya sa Israel, children of the devil. Si Jesus Christ mismo. How about Apostle John? Revelation chapter 3. They are, yung mga tinatawag na Hudyo, ay synagogue of Satan. Ang bigat na statement. Sabihin mo, synagogue of Satan, Pastor, masyado ka namang judgmental. Ikaw, Apostle John, masyado kang judgmental. Ikaw, Jesus Christ, masyado kang judgmental. Tawagin mo yung chosen nation na synagogue of Satan, burahin mo na yung Bible. Iyan yung isang problema ko yung sa panahon ngayon. May mali tayong theology about Israel. May mali tayong theology. At ito ay widespread among Christians. At ito, sinabi ni Apostle Paul, tuloy lang po yung binabasa natin. We are in chapter 9. Binasa natin kayo na. And he says also in Hosea, kinot ni Paul yung writings ni Hosea, I will call those who were not my people. Sino yung dati na hindi people of God? Tawag na pala ng Diyos sa atin, my people. Dati hindi my people And her who was not beloved. Dati hindi kayo kaibig-ibig. Totoo ba yon? Totoo ba yun hindi kayo kaibig-ibig? Totoo naman Pero ngayon kaibig-ibig na. Sino may sabi? Si Pastor Jess? And it shall be that in that place where it was said to them, you are not my people, sabi noon sa atin. And now they shall be called the sons of the living God. Sila, sons of the living God ba? Sila ba ay beloved pa? Walang business ang Panginoon sa unbelieving. Sa mga taong walang pananalig kay Jesus, distorted ang knowledge natin about kung sino talaga ang people of God. Amen. Distorted ang ating pagkakaintindi kung sino talaga ang nation of God. Sino ba talaga ang holy nation of God? Ang linaw naman sa scriptures. Wala naman ako idinagdag dyan. I'm just reading the scriptures to you. Na entirely na-miss
ng maraming tagapagturo. Isaiah cries out concerning Israel. Though the number of Israel be like the sand of the sea. Ganyan, totoo ba yon? Yes, ang dami ng Israel. Yet, it is only the remnant will be saved. Maliit na porsyento lang, hindi lahat. Amen. Malinaw po ba? At ito, pinalo up ng Panginoong ni Apostle Paul yung sinabi ng Panginoong Yesus. And what shall we say then? That the Gentiles, tayo yon, who did not pursue righteousness, tama naman, hindi po ba? Hindi naman natin talaga pinupursue ang righteousness eh. Nasaan tayo nung tinawag tayo ng Panginoon? Ako si Pastor Jess, nasaan ako noon? Inuman, drugs, puro kalokohan. Hindi ko may hinahanap si Jesus eh. Ako yung hinahanap ng Panginoong Yesus. Kayo din, ganyan din. We do not pursue righteousness. Si Christ ang humanap sa atin. Sino ang tumanggap kay Christ? Tayo o siya? Yan isang mga maling yung mga maling idea eh. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus sapagkat kumakatok siya sa iyong puso. Pagbuksan mo siya, kawawa naman siya, nasa labas lang siya, ang tagal niya na kumakatok. Mga maling presentation ng gospel. Inistrip si Christ ng kanyang majesty. Mga bulaan na mga tagapagturo. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang humanap sa inyo, hindi kayong humanap sa akin. Ako ang tumanggap sa inyo, hindi kayong tumanggap sa akin. Baliktad. Yung modern na presentation ng evangelism ngayon. Di ba? Common sa mga churches na inyo mapupuntahan. Pagkatapos ng service, merong altar call. Sino rito hindi pa tumatanggap sa Panginoon, lumapit dito sa altar at tanggapin niyo ang Panginoong Yesus upang kayo ay pagpalain ng Panginoon. So, magpe-play naman ng music yung mga musicians. Nakakaiyak naman. Tapos babayuhin naman ng preacher. Sa pangalan ng Panginoong Yesus! Hanggang sa maiyak-iyak ka. At kapag umiyak ka, yan, born again ka na. Counting prayer ng acceptance. Born again ka na. Tandaan mo ang araw na to. Birthday mo to sa Panginoon. What? Yan ang mga maling presentation ng gospel ngayon. Hindi ganyan. We never do that. We just preach to you the gospel. We just present to you Jesus Christ. At ang Holy Spirit ay nagtatrabaho through His Word. Sapagkat sinabi ng Panginoong Yesus, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Alam nyo ba, every presentation of the Word of God, every preaching of the faithful Word of God, ang Holy Spirit ay nagwo-work sa inyong kalagitnaan. Kaya hindi yun sa lakas ng preacher, hindi yun sa eloquence ng preacher, kung hindi ang Holy Spirit ay nagtatrabaho through His words na hindi ninyo nakikita na nagtatrabaho sa inyong mga puso. The Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness, even the righteousness which is by faith. Kasi yung Holy Spirit yan ang unang-una niyang gagawin. Bubuhayin niya. He will quicken our spirit so that we may believe. Upang ma-activate yung faith, yung tamang faith na si Jesus ang objective. But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Hindi nila narating yon. Sapagkat ang righteousness can only be found in Christ. Why? Because they did not pursue it by faith. They pursue it by works. But as though it were by works, they stumbled over the stumbling stone. Just as it is written, behold, I lay in Zion. Talagang nilagay talaga ng Panginoong Yesus. Yun talaga ang isang purpose ng pagpunta ni Jesus. Mai-stumble ang dapat ma-stumble sa Kanya. Mababagsakan kung sino man dapat mabagsakan niya. Pero yung mananalig sa Kanya ay maliligtas. Amen? Masaya ba kayo? Kayong nandito ngayon, hindi kayo na-stumble, hindi kayo nadapa kay Kristo, hindi kayo nadagala ni Kristo.
bagkus you surrender your life to Christ. I lay inside a stone of stumbling and a rock of offense. Hindi kayo na-offend kay Christ. Hindi kayo na-offend sa kanyang mga salita. Bagamat napaka-strong ng kanyang mga salita. Hindi kayo na-offend. Sa panahon ngayon, grabe namang preach pastor, na-offend ako. O magkakadurog-durog ka. Magkakaluray-luray ka. Hindi mo alam yung sinasabi ng mga preachers dito ay galing sa Panginoon. Kayo ka na-offend? Sa amin? Hindi. Na-offend ka kay Christ. Madudurog ka. Blessed are, kaya sabi ni Christ blessed are those who do not offend in my words. Mapalad kayong mga hindi na-offend. Kayo ba ay may mga pusong mamon? Sino rito ay may pusong mamon? Pusong gulaman. And he who believes in him will not be disappointed. Mapalad kayo, kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, pinagpatuloy ni Apostle Paul in Romans 2. Kasi ang circumcision noon, mga kapatid, ay sign ng covenant. Ngayon sa atin, ang sign ngayon is baptism So, ang mga Hudyo kasi noon, they are very proud sa mark na yon. Kasi it distinguishes them from among the peoples of the land, sa mga Gentiles. Sabi ni Paul, if the uncircumcised, tayo yon mga Gentiles, if the uncircumcised man keeps the requirement of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Sabi ng Panginoon, kung yung mga hindi tuli, they keep the law, sumusunod sila sa Panginoon, hindi ba ituturing sila ng mga tuli? And he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you, who through having the letter of the law of circumcision are transgressors of the law? Hindi ba yung mga, lalabas pa na yung mga hindi tuli, sila pa yung hahatol sa inyo ng mga tuli. Sabi ni Apostle Paul. And then ito na po yung bomba. For he is not a Jew who is the one outwardly by flesh, nor is circumcision that is outward of the flesh. Hindi yun ang basis talaga ng pagiging Hudyo. Hindi yun ang pagiging basis ng pagiging talagang anak ng Diyos. Okay? But the children of promise who live by faith in Christ. He is a Jew who is one inwardly, yung na-circumcise sa puso. Sino nga pala nag-circumcise sa puso natin? The Holy Spirit. It was written in the Bible. Madalas natin banggitin dito yun Alam nyo ba kayo na nanalig kay Jesus, na-circumcise kay Christ? Nung si Christ ay pinako sa cross, di ba? Binasa natin noon yung dito. Yung pagkapako pala ni Christ na yon ay circumcision pala yon. At yung circumcision na yon ay nai-apply ng Holy Spirit to those who believe in Him. So therefore, tayong mga hentil ay na-circumcise din tayo. Babae, lalaki. Hindi na po siya limited sa lalaki. Lahat ng nanalig kay Jesus ay na-circumcise sa puso through the power of the Holy Spirit. Wonderful, isn't it? But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision, that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, or his praise is not from men, but from God. So therefore, pwede nyo bang tawagin, kapatid, ang inyong mga sarili na Israel? Bakit duda kayo? Parang hindi pa nag-sink in, Kaya nyo bang tawagin ang inyong mga sarili na mga Hudyo? Kasi nasabi, testimony ng Bible yun Di ba?
Kasi ang pagiging Israel natin is because of our union with Christ. Actually, siya yung promised seed na binabanggit kay Abraham. To your seed. Yung seed na yon ay si Jesus Christ. And because of our union with Christ, naging anak tayo ni Abraham. Praise the Lord! Hindi tayo Israelita. Mga Gentiles tayo, lalo na tayo, Pilipino tayo. Kumakain tayo ng balot, dugo, dinuguan, papaitan, mga pagkain natin, pagkain ng Gentiles. Amen. And yet, we become children of Abraham through Christ. Kasi siya yung promised seed. Eh yung nandoon, nakatira doon sa mismong bayan, yung sinasabing biological, na walang kaugnayan kay Kristo, naging totoong Israel ba sila? Hindi. Kasi wala silang kaugnayan kay Kristo eh. Kasi yung promise ay dumaloy kay Christ. But I say, surely Israel did not know, did they? First Moses says, I will make you jealous, by which is not a nation. Pero mo, grabe yung sabi ng Bible, ano? Tayo daw not a nation. Pagseselosin niya yung kanyang sariling bayang Israel, sa nation na hindi nation, kasi nga Gentiles tayo, pagan tayo eh. Ano ang pagkakasabi ni Apostle Paul? Tayo yung mga tao na without hope, without God, excluded from the promise of God. Yun ang statement ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 eh. Kaya tama lang yung sabi niya rito, pagseselosin ko kayo sa bayan na hindi bayan. Okay? By a nation without understanding, I will anger you, sabi niya sa sarili niyang bayan. Tayo yun eh. Tayo yung mga bayan na walang kaalam-alam, ignorante. Yung alam lang natin, teleserye. Ano ba yung sikat na teleserye ngayon? Kung ano yung uso sa TV, yun ang uso sa atin. Kung ano yung usong expression, ganun din tayo. Mga taong walang understanding tayo eh. Pag tuwing eleksyon eh, kung di kay Duterte ka, kay Bongbong ka, hindi ka malaman eh. Di ba? Ganun tayo eh. People without understanding. And yet, pinili tayo ng Panginoon. Amen? And Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. Oh, ayan. Hinanap mo ba ang Panginoon? Ha? Based on these words? Hindi. Natagpuan tayo ng Panginoon nang hindi natin siya hinahanap kasi siya ang humanap sa atin. And I became manifest to those who did not ask for me. Sinabi mo ba sa Panginoon, Lord, I believe in you? Hindi. Siya ang nagbigay ng faith. Siya ang nagbigay ng utterance sa atin so that we can confess God. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas so that we may repent. Siya ang nagbigay sa atin ng divine enablement so that we can walk and obey His words. Sa Kanya galing lahat. But as for Israel, He says, all day long, I have stretched out my hand to a disobedient and obstinate people. Yan. Ganyan niya dinescribe ang Israel. Obstinate and disobedient people. All day long nakaganyan ang kamay niya sa kanila. Hindi ba nabanggit yan nung last time nagturo ko? Kinumpara ni Christ siya na bilang manok, parang hen na he was trying to tipunin niya yung kanyang mga anak under her wings. Pero anong gusto ng Israel? Ayaw nila. Iniyakan yun ni Christ eh. Because they are obstinate and disobedient people. Kaya ibinaling ng Panginoon ng kanyang atensyon sa mga kahit na hentil na hindi nananalig sa kanya, hindi niya bayan talaga. Alam niyo ba kung ano yung salitang Felix Culpa? Parang parang blessings in disguise. Sa literal words niyan ay parang the happy fault. Fault na nga eh. Di ba? Faulty na nga eh. And yet, nagkaroon pa ng happy result. Parang yung fall ni Adam. Nag-fall si Adam and yet, naging blessing sa mundo ang failure ni Adam kasi lumitaw si Christ. Because of that. Yun yung Felix Culpa. Parang blessings in disguise. Supposedly, wala na, pero meron pa. Patay na, nabuhay pa. Di ba? So,
Nireveal ito ni Apostle Paul sa Romans 11. By their transgression, yung Israel sa kanilang pag-reject kay Christ, salvation has come to the Gentiles. To make them jealous. Ayun ang statement kasi ng Diyos pagseselosin niya yung bayan niya. Now, if their transgression is riches for the world, and their failures is riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? But if some of the branches were broken off, yung original branches, pinutol ng Panginoon dahil sa kanilang disobedience. And you, Gentiles, being a wild olive, grafted in. Ayan, ayan tayo. We are wild olives. Na-grafted lang tayo. Kaya huwag kayong magmamalaki, kapatid. Huwag kayong magiging palalo. Kung yung original na branch, binalik, kayo pa kaya? Tayo pa kaya? Hinanapan ng Diyos ng bunga yung original. Kung tayo, hindi rin tayo magpo-produce ng bunga, despite na binigay ng Holy Spirit sa atin, obstinate pa rin tayo. What will happen to you? Being a wild olive, were grafted in among them and became partakers with them, which the rich root of the olive tree. Nakikinabang na tayo ngayon, na-grafted in lang tayo, wild olive branches, na nagana tayo sa nutrients ng tree, si Jesus Christ. Sabi niya, do not be arrogant. Tayo yun, winawarningan tayo. Huwag kayong maging palalo toward the branches. Huwag nyo naman silang hamakin. Kasi ang Panginoon hindi pa tapos sa kanila. Babalikan din sila ng Diyos sa huling panahon. Matapos na makumpleto yung mga Gentiles na tatawagin niya sa kanyang kingdom, babalikan ng Diyos yung kanyang bayan. Another topic natin yan. Paano mangyayari yun in prophecy? Babalik ang Panginoon sa kanyang bayan, pero tatawagin niya muna yung mga Gentiles kasi pagseselosin niya yung sarili niyang bayan. If you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. For if God did not spare the natural branches, He will not also spare you either. Amen? So ngayon, punta tayo sa another analogy na ginamit ni Apostle Paul to describe yung status ng nation Israel. Okay. Alam niyo ba yung nasa picture na yan? Sino makakahula niyan? May libreng load. Meron na ngayong piso load Okay. That was Mount Sinai. Ano yung Mount Sinai? Pag narinig niyo yung Mount Sinai, ano na sa isip ninyo? Yan yung kung saan pagkalabas ng Israel from Egypt after 400 years of slavery, nilabas sila ng Panginoon sa kamay ng Egyptians, and then humarap sila kay God at ibinigay yung Ten Commandments. At dyan din sila na-establish as people of God, as nation of Israel, officially. Yan yung significant ng Mount Sinai. And then nag-proceed na sila papuntang Promised Land na inabot sila ng 40 years. Now, listen to the allegory na ginamit ni Apostle Paul. Sabi niya rito, ang kausap niya rito ay yung ang pinapatungkulan niya yung bayang Israel, yung kababayan niya mismo. Sabi ni Apostle Paul, tell me, you who want to be under the law. Kasi ayaw nila magpa-under kay Christ Mas gusto nila na they keep the law by themselves para maging righteous sila. Ayaw nilang manampalataya kay Christ, tanggapin yung si Christ as their Lord and receive the righteousness of God. Ayaw nila ng ganon. Kaya sabi rito, you who want to be under the law, listen. Do you not listen to the law? Ano ba yung sinasabi ng law? For it is written that Abraham had 2 sons. So, yan, history. Sino yung dalawang anak ni Abraham?
Ha? Sino? Yung unang-una, sino? Ha? Si Ishmael. Kanino niya anak si Ishmael? Kay Hagar. Sino si Hagar? Yung slave ni Sarah nung kanyang asawa. Egyptian yun si Hagar. Meron siyang slave na Egyptian, ang pangalan Hagar. At dahil sa pagmamadali, no? Kasi ang tagal na ng promise ni God, kasi sabi ni God, ang sabi ng Diyos kay Abraham, kasi si Abraham matanda na. Si Sarah, hindi lamang matanda si Abraham ng 10 years sa kanyang asawa, si Abraham noon ay magwa 100 years na. Okay? Magkakaanak pa ba yung 100 years? 100 years old, magkakaanak pa ba yun? Hindi na. Talagang imposible. Kung pagpalagay mo, si Abraham that time was 90 years old. So therefore, Sarah was 80 years old kasi 10 years yung pagitan nila. Si Sarah, bukod sa old age na, baog pa. O, yan. So dahil naniniwala naman sila sa promise ng Diyos, kailang nainip sila Dahil sa inip, dahil sa hindi makapaghintay sa Diyos, nag-usap yung mag-asawa. Sabi ni Sarah, may proposal si Sarah, magandang proposal. Sabi niya sa kanyang asawa, ang tagal kasi ng promise ng Diyos ano kaya tulungan na natin si God? Ibigay ko sa iyo yung aking katulong, si Hagar, para magkaanak ka. Yung anak ngayon, akin yon kasi property nila si Hagar Ganun ang slave, property nila So yung whatever anak doon, anak niya yon. Okay. So, ito naman si Abraham. Mukhang maganda ito yung asawa ko. Tayo minsan mga babae, no? Maganda yung mga suggestion nyo sa asawa nyo, pero minsan, no? Pag nasobrahan kayo, delikado rin yung asawa ninyo. Ilalagay nyo sa peligro asawa ninyo. Tatandaan nyo, si Adam nakinig sa asawa. Ano nangyari? Si Abraham nakinig sa asawa. Ano nangyari? Yan, yung mga Muslim ngayon. Ayan, Okay. So, si Abraham daw ay may 2 anak. Ang isang anak niya ay kay Hagar, yung slave, bondwoman. Yung isa sa totoong asawa, a free woman, hindi slave, si Sarah. Nagkaanak siya doon kay Sarah. Sino anak niya kay Sarah? Si Isaac. Yan ang talagang... So, yung anak ng slave, so, malaya ba yung anak ng slave? Hindi. Din yon? Bondservant din yung kahit anak yon, pero hindi siya malaya. Yung anak ni Abraham kay Sarah, malaya ba? Yes, kasi hindi siya slave. Malaya yung nanay niya, so malaya din siya. So alipin ito, alipin din yung anak. Yun ang ibig sabihin ng allegory. Okay. But the son of the bondwoman was born according to the flesh. Anong ibig sabihin yon? Yon ay si Ishmael ay anak dahil sa human decision, sa pagmamadali. Resulta ng hindi makapaghintay sa promise ng Diyos. Sa mga tao na gustong tulungan sa Diyos, yan si Ishmael. Ayan, gusto niyo ba tulungan si God? Kailangan ba ni God ng tulong? Mag-isip-isip kayo. Ang sabi ng Diyos sa atin, wait. Isa sa elemento ng pananampalataya is wait upon the Lord. Kapag humihiningi ka kay God, huwag mo akalain si God susunod sa kalendaryo mo. Lord, ang tagal na namin mag-asawa, wala pa kami mga anak. Baka humingi ka ng tulong, baka gusto mo tulungan si God. Pag gusto mong tulungan si God, malaking sakit ng ulo yan. Maghintay ka. Ayan, may mga kapatid tayo na ganyan din Nung una, nagreklamo kay God, hindi pa sila magkaanak. Kung nagkaanak ngayon, dami na, sunod-sunod na. Magiging 12 na mababa 12 niyan. Okay. Huwag niyo tutulungan si God. Maghintay kayo, wait upon the Lord. Isa yan sa feature, major element, essential part ng faith.
Wait upon the Lord. Maghintay kayo sa Panginoon. Kasi si God nag-act siya according to His promise. Okay? Hindi according to our timeline. Okay. But the son of the bondwoman was born according to the flesh, and the son of the free woman was through the promise. Yung pangako, si Isaac. This is allegorically speaking, so figurative speech ito. For these women, itong dalawang babaeng ito, si Sarah at saka si Hagar, isang malaya, isang alipin, are symbol ng dalawang covenants. Are proceeding from Mount Zion. One, proceeding from Mount Sinai, bearing children who are slaves. She is Hagar. So, ibig sabihin, yung mga yung Mount Sinai, na symbol iyon ng they received the law of Moses, yung mga gusto magpaalipin doon sa ganong konsepto, na dumating na si Christ, na siyang lawgiver mismo, na siya ang talaga magbibigay ng righteousness, pero yung iba gusto nila magpaalipin doon, sila ay mga anak ni Hagar. Yung bundok na yan ay sinisimbolize si Hagar, mga alipin ng batas. Batas, maganda naman kasi you receive puro law, pero wala yung grace. Amen? Okay. Yan yung picture si Hagar. Now, Hagar is Mount Sinai in Arabia. Kaya nga mga kapatid, kahit sa panahon natin if you preach puro law, pag wala yung grace, pag wala yung mercy, pag wala yung compassion, para ka na rin si Hagar. Okay? Si Jesus Christ, iba yan Siya yung pinaka-essence ng law. Siya yung pinaka-essence of the law. And yet, nandoon yung compassion, yung mercy, yung grace of God. Okay? She is Mount Sinai. Hagar is Mount Sinai in Arabia and correspond to the present Jerusalem. Sila ay slave of the law. Ayaw nilang umalis doon kay Moses, sa shadow ni Moses. Ayaw nilang embrace si Christ, which correspond to the present Jerusalem. She is in slavery with her children. So lahat ng iyan ang estado ng present Jerusalem, magpak hanggang ngayon. They keep on doon lang sa law ni Moses. Hanggang doon na lang sila. Bagamat na i-reveal na yung Messiah na nagdala na ng totoong law, na ni-reveal na yung true nature of the law, ayaw nilang tanggapin. So nanatili silang alipin ng shadow na yan. So, sabi ni Apostle Paul, tinuloy niya, but Jerusalem is above. Jerusalem above is free. Siya yung nanay natin. Hindi tayo anak ni Hagar. Kasi tayo, we are children of promise. She is our mother. For it is written, rejoice, barren woman who does not bear, break forth and shout, you who were not in labor, for more numerous are the children of the desolate than the one who has a husband. So mas marami ang magiging anak kasi yung si Hagar hindi siya magkaanak-anak si Sarah hindi siya magkaanak-anak. Samantalang si Hagar ang bilis manganak. So mas maraming anak ng hindi baog kaysa doon sa baog. Kaya sabi rito, wag kang malungkot, you barren woman, mas marami ang iyong magiging anak kaysa doon sa hindi baog. For more numerous are the children of the desolate than the one who has a husband. And you, brethren, like Isaac, kayo, sabing ganon, kayong nananalig kay Jesus, ay katulad kayo ni Isaac, children of promise. Sabihin nga po ninyo, children of promise. Kasi dapat mag-sink in sa inyo yan. That is Christianity. We are children of promise. Naging believer, naging anak tayo ng Diyos kasi naibilang tayo sa pangako through Christ. Naging anak tayo ni
ni Abraham, naging tagapagmana tayo tulad ni Isaac and Jacob. Amen? Now, ano ngayon ang gagawin doon sa anak ni Hagar na si Ishmael? But as that time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit. So, it is also now. Anong ibig sabihin? Kasi ganito yung kwento, no? Kung babalikan mo yung Genesis account sa Genesis 21, verse 9. Kasi, di ba, nagkaanak si Abraham kay Hagar, si Ishmael. Medyo binatilyo na si, si Ishmael nun eh. Ngayon, si Hagar, ay si Sarah, na totoong asawa, nagkaanak na rin. So, nung time na naawat na, yung wind na, nagpapiesta si Abraham. Nung time na yon, habang may nasa okasyon, nasa selebrasyon, na naawat na sa pagdede etong yung totoong anak na si Isaac, nakita ni Sarah, etong si Ishmael, binamak niya si Isaac. Nakita niya, ang galit ni Sarah. So merong may nabubuong may nabubuong maling kaisipan itong anak ni through her mother na ikaw ang magiging tagapagmana ni Abraham. Kasi ikaw yung panganay. Hindi siya. Bunso lang yan. Kasi yun yung kalakaran nun eh. Kung sino ang panganay, siya magiging tagapagmana. Kaso, nagalit si Sarah. Sabi niya gano'n. Sabi niya kay Abraham, palayasin mo yung anak mo na yan. Hindi siya dapat makihati sa inheritance. Nalungkot si Abraham, pero kinausap ng Diyos si Abraham. Sundin mo ang asawa mo. Sundin mo ang sinasabi ni Sarah. So, walang magawa si Abraham kundi palayasin niya. Kaya sabi rito, what the scripture says, cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. Kaya, sabi nga ni Jesus, anong sabi niya doon sa John chapter 8? If the Son sets you free, you are free indeed. Di ba? Sabi niya ganon. But the slave has no place in the house of God. Naalala niyo yun? Yung statement na sa John chapter 8? Yung the truth will set you free? Nandoon yun pinag-uusapan Sabi nga ng mga Hudyo hindi kami slave, anak kami Abraham. Ang lahat na nagkakasala ay slave of sin. At kapag ikaw ay slave ka of sin, hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, mga pinalaya sa kasalanan. We are free. Kaya nga isa yan, basic yan, mga kapatid, sa understanding kung ano yung benefit na nireceive natin kay Christ. Nung tayo ay naging Christian, napalaya tayo sa kasalanan. Kaya nga tayong malaya. We are children of the promise. Malaya. Tulad ni Isaac. Naiintindihan nyo? O, ulitin ko ulit. Amen. We are free. Jesus has set us free. Kaya nga tayo, we are free children. Children of promise, like Isaac, malaya. Okay. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free woman. Kung malaya ang sino ang nanay natin? The heavenly Jerusalem. Tayo, malaya rin tayo sapagkat tayo pinalaya ng Panginoong Yesus from the power of sin. Amen? Nakakaintindihan tayo, ha? Kung di nyo maintindihan, kung di nyo magets, panood nyo na lang sa YouTube. Okay. So ito naman ay nasa Hebrews na po tayo. Ang author ng Hebrews ay sinasabi lang si Apostle Paul din kasi yung tema ng kanyang writings parang si Apostle Paul din, pero unknown ang writer ng Hebrews. Tingnan ninyo ang pagkakasabi niya rito. Tayo daw sa ating gathering, tayo sa ating gathering, katulad nito, pagtitipon, parang akala kasi minsan natin, parang tayo-tayo lang, Pero hindi ganyan ang sabi ng Biblia. Ang Biblia kasi ay sinasabi niya kung ano yung reality sa heaven. Tatandaan nyo, tayo mga Christian, ay hindi lang tayo earthly. Bagamat nandito tayo sa mundo,
But tayo, ang citizenships natin ay sa heaven. Amen pa ba? Amen pa ba? Amen. Gusto ko lang linawin sa inyo yan. Kasi sinabi ni Apostle Paul yan eh, we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Ganyan na tayo. Iniluklok ng Panginoon. Napakataas na, heavenly na tayo. Kaya nga tayo, sabi ni Apostle Paul sa Philippians, tayo ay meron na tayong dual citizenship. Filipino citizenship at heavenly citizenship. Amen? Congratulations! Hindi kayo nag-apply ng citizenship sa heaven. Si Christ ang nag-apply sa inyo. Okay, so ngayon, sa ating pagtitipon pala, heavenly pala yung ating mga pagtitipon. Tingnan ninyo. But you came to Mount Zion. Kasi merong literal na Mount Zion eh. Nasa Jerusalem yon, the city of David. Meron talaga doon, literal. Pero ang tinutukoy rito ay heavenly Mount Zion. But you have come to Mount Zion, the city of the living God. The heavenly Jerusalem. Di ba binanggit kanina doon sa may Galatians na our mother is from above. Si Sarah. Di ba? Heavenly Jerusalem. We come to myriads of angels. Ang dami palang angels, hindi lang natin nakikita. To the general assembly of the church of the firstborn. Wow! Yun pala ang tawag sa atin, no? Hindi lang pala Ilagan Christian Church. Church of the firstborn. Tayo yung mga tinuring na panganay ng Panginoon. Who are enrolled in heaven and to God. Wow, no? Ganda na yung mga terminology, no? Excited ba kayo dyan? Alam nyo ba yan ay statement of reality? Testimony po yan of what is reality. And to God, the judge of all, and to the spirits who made righteous, made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. So, this is the reality. Now, paubos na po yung aking oras, dalawang slides lang po tayo. Then, we are talking about Mount Zion, no? The heavenly Jerusalem, the city of the living God. She is our mother, and we are her children. Nabibilang tayo sa Mount Zion, sa langit. Amen? At ito yung Mount Zion. So, ulitin ko, merong literal na Mount Zion na doon sa may Jerusalem, sa earthly Jerusalem. Hindi lang tinutukoy. Yun ay, nabibilang yon sa biological children of Abraham na hindi na nalikis. Andun sila, katira. And then I look, the Lamb that was standing on Mount Zion. This was in Revelation chapter 14. And with him are the 144,000. Ang 144,000 ay symbol po yan, no, ng 12 times 12. 12,000 times 12,000 is square po yan, ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng square is perfection. Symbol po ng perfection yan. Kasi sabi kayo na sa Hebrews, we were made perfect. Okay. Bagamat ang tingin natin sa sarili natin, we are not perfect, but in God says we are perfect. That's the testimony of the Bible. So, with him is the 144,000. Tayo yon. Hindi po yan mga Jehovah's Witnesses. Having his name and the name of his Father written on their foreheads. Kapain po ninyo foreheads ninyo. Yan. Wala po kayo makakapa dyan. Pawis lang po. Pero nakasulat dito ang pangalan ng Panginoong Hesus at ang pangalan ng Ama. Through the Holy Spirit. Okay. Gaano po karami matika nung pinahid yung kamay niyo? Okay. And they sang. Kaya huwag kayong mag-alala yung mga mark of the beast na pinag-uusapan. Masyadong sikat yung beast. Puro mark of the beast, mga Kristiyano, lagi pinag-uusapan. Diyan na, natataka na yung beast, nandiyan. Naku mga kapatid, hindi nyo nababasa yung scripture, so nakatatak na yung pangalan ng Diyos. Kaya pa bang burahin niya ng mark of the beast? Ano ba yan? Lalo na nagkaroon ng pandemic, yung scanner, yan na yung tatakan yung scanner. What? Ganyan kamangmang ang mga hindi nagbabasa ng Bible. Okay. Kaya huwag kayong papayag nun na yung tatak ng pangalan ng Diyos dito na papalitan ng scanner lang. And they sang a new song before the throne,
before the four living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who has been purchased from the earth. Sino yung mga tinubos? Tayo yon, tayo yung mga binili ng Panginoon by His blood. Both Jews and Gentiles. Okay. So, bakit tayo na nakakaalam ng song? Anong song yon? It is about Jesus and His works. Hindi na ba si mga inaawit natin? It's about Jesus. It's about His works. Tayo lang nakakaalam nun, hindi alam ng mundo yun. Hindi alam ng mga Hudyo yun. Amen. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men, the first fruits of God and to the Lamb. Di ba Kainan, sabi Kainan, we are the church of the firstborn? O tayo naman dito, first fruits naman, unang bunga, unang harvest. Yan ang testimony ng Bible patungkol sa atin. Okay, ito naman ay sa Book of Revelation. We are talking about Mount Zion, the heavenly Jerusalem. Pinakita sa Revelations kung ano yung heavenly Jerusalem. It was a square city of gold. Puro gold lahat. No, symbol ito hindi ito literal. This is heavenly Jerusalem. And I saw a new heaven and the new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer sea. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, that the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among God. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga importanteng concept ng ating gathering, we belong to the city of God. We belong to the heavenly Jerusalem. At alam niyo ba ang implication niyan? Ang pangalan ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nandoon sa kanyang city forever. Jehovah Shammah. Kasama natin ang Diyos araw-araw, umaga hanggang gabi. Tulog ka man o gising ka man, may problema ka man o wala ka man problema, may sakit ka man o may karamdaman ka, ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala sa ating kalagitnaan. Kaya it is foolishness na kantahin ng mga Kristiyano, Come, Holy Spirit, I need you. Para ba ang layo-layo ng Holy Spirit? Mga kanta, dahil mga kantang ganyan tinatawag na presensya ng Diyos. Para ba ang presensya ng Diyos ang layo-layo? Magkikreate pa sila ng mga kanta, The angels of the Lord is around us. Para bang, alam mo yung mga espiritista na nagsasara-seremonya pa para bumaba yung presensya ng Diyos. No! The presence of God is with us. And forever with us. Kasama natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. Nasa sa atin ang Diyos. Amen. May problema ka man o wala. Malusog ka man o hindi. Amen. God Himself will be among us. And then finally, dito tayo tayo pong lahat ay tumayo. And let's read this passage. Sabay, all together for. For you are all sons of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We do not deserve all these things, O God. We do not deserve being adopted, being grafted in you. For we were all Gentiles. We are a people without understanding. We were the people who have no hope
and have no future, no God, and no promises. But now, O Lord, we receive things na hindi kami karapat-dapat. Tinawag mo kaming beloved, tinawag mo kaming sons of the living God, tinawag mo kaming city na iyong pinakamamahal. We do not deserve all these things, O God, sapagkat kami ay mga tao na makasalanan. But because of the greatness of your mercy, you have called us and you have given us a great privilege to be called your children. You made us an heir of all your promises. We and our children. Therefore, we bring our children into your hands. And therefore, Father God, we celebrate your works you have done on the cross. We celebrate, O Lord God, the victory that Christ has won on the cross. We are now, O Lord God, living as the true Israel, the true Jews, according to your calling. You made us perfect, though we do not see it by ourselves, but through faith, O Lord God, according to your testimony, you made us perfect. You made us virgins. You made us innocent once again of sins. Lahat ng ito ay ginawa mo. And we do not receive all these things. Ganito kayaman ang pag-ibig mo. Ganito, O Lord God, kalawak, kalalim, mahirap maunawaan ang iyong karunungan na kaming mga tao na hindi kaibig-ibig ay tawagin mong beloved. And you have given us the Holy Spirit to help us produce fruit of righteousness. So therefore, Father God, you have given us the law. And through the help of the Holy Spirit, we can obey your law. And we can bring good fruits to you, not by ourselves, but by the power of the Holy Spirit. May your compassion be always with us, O Lord God. Forgive us sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming kamangmangan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga shortcomings. Father God, bless us through your word, at nawa lahat ng itinuro mo ay manatili sa amin, ngayon at magpakailanpaman. In Jesus' name, amen. God bless you all.